Ikaw ba ay nakaranas ng pambubuli o ikaw mismo ang nambubuli? Ang episode na to ay para sa iyo, para sa ating lahat na nakaranas ng pambubuli ng ibang tao na kahit namang hindi natin inaano. At paano natin ito maiiwasan, ang mga taong nambubuli, at paano rin natin makontrol at paano rin tayo makapag-response sa mga taong nambubuli at judgmental. So, kabataan at mga adult, para sa inyong lahat ang episode na ito. Alam ko, hindi biro na makaranas ng pambubuli sa ibang mga bata at mga judgment na galing sa mga matatanda rin. At lahat tayo siguro nakaranas ng mga ganitong situation. So, paano natin ma-handle ang ganitong situation na para hindi na madala sa susunod na generation. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na panoorin ang unang episode hanggang 18 episode para marami kayong matututunan at kung gusto niyong mabago ang inyong mga pananaw sa buhay, ito na ang oras na para panoorin ninyo lahat ng episode. Mula 1 episode at 18 episode. Imagine 18. So, ilalagay ko ang link dito sa video na to. And of course, new episode, new learning. Welcome to JMC Series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here, we believe that success starts with the right mindset and wealth begin with the right knowledge. So, if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom, but also a wiser and stronger you, so hit that subscribe button and turn on the notification bell para sa upcoming episode. And of course, join our growing community of dreamers and doers. And this is episode 19. Bullying at pagiging judgmental. Magkaibang edad, bata, matanda, iisa lang ang ugali. Kapag nakikita natin ang isang bata na nambubuli ng ibang bata o ng kanilang kaklase, madaling sabihin na ito'y larong bata at kakulitan lamang. Pero kung tutuusin, hindi ito malayo sa ginagawa ng karamihan ng mga matatanda, social media at sa totoong buhay. Ang mga judgmental na tao ay agad humuhusga, naglalabas ng masasakit na salita at kinikriticize ang hindi nila lubos maintindihan o maunawaan. So ayun pala, yung mga taong nambubuli, yung mga bata na nambubuli at mga matatandang judgmental ay iisa lang sila, isang ugali, at nagagawa nila iyon dahil hindi nila naintindihan. So yun nga, yung madalas kong sinasabi sa mga tao na nakakausap ko, sa mga kapatid ko o sa mga client ko o kahit dito sa podcast natin, lagi kong sinasabi na ang tao kapag ginawan ka ng masama, niloko ka o anuman ang ginawa sa'yo, ito lang ang tandaan mo.
wala siyang alam. Hindi niya naintindihan, kaya niya nagawa iyon. Kasi kapag naintindihan niya, hindi niya pwedeng gawin. Kasi alam niyang mali. Ayan, lagi ang tandaan ninyo na ang mga bata na nambubuli at mga matatanda na judgmental ay hindi sila nakakaintindi para madali nating i-handle ang mga sitwasyon na yan. Kung susuriin natin, ang mga bata na nambubuli at mga matatanda na judgmental ay pareho lang sila, walang pinagkaiba. Parehong pinapababa nila ang iba para maramdaman nila na mas mataas sila. So ayun pala, yung mga judgmental at mga nambubuli ay feeling nila nakakaangat na sila kapag nakapambuli at nakapag-judge na sila ng ibang tao. Parang daily dose nila yon. Kumbaga, vitamins booster. Diba? So, ganun talaga. Kanong mga talawan nga tao, ang kaya ra nila buhaton, mambuli, o mang-judge ng ibang tao. Parehong nagmula sa kakulangan ng empathy. Walang mga awa ang mga bata na nambubuli ng kaklase o ibang bata. Ganun din sa mga matatanda na mahilig mang-judge sa social media at sa totoong buhay. Hindi nila nauunawaan ang isang bagay, kaya ang bilis nila gawin ang mga bagay na nakakasakit ng ibang tao. Kulang sila sa pag-unawa na bawat tao ay may pinagdadaanan. Tandaan lagi na mga bata na nambubuli at mga matatanda na judgmental ay kulang sila sa pag-unawa, na hindi nila alam na ang kanilang binubuli, ang kanilang kinikriticize ay baka merong pinagdaraanan. So hindi nila naisip yung sitwasyon na yon, dahil ang iniisip lang nila ay makapagbitiw sila ng mga masakit at nakakatawang salita para magiging okay yung pakiramdam nila. Kasi yun ang happiness nila, ang manakit ng nararamdaman ng ibang tao. Pero hindi tayo pwedeng manatili sa ganitong cycle. May mga paraan para matigil ito, para matutunan ng parihong matatanda at kabataan na piliin ang kabutihan kaysa mga panghuhusga na nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. So narito ang 5 solusyon para sa mga matatanda at kabataan na walang magawa sa buhay kundi ang mambuli at mang-judge. Una rito ay magsanay ng empathy para sa mga kabataan. Matutong magtanong, ano kaya ang nararamdaman niya bago asarin o lukuhin ang kaklase. Tanungin mo muna ang sarili mo kung ano ang mararamdaman ng kaklase mo o ng kaibigan mo kung aasarin mo. Diba? At para naman sa mga matatanda, sa social media, isipin muna bago mag-comment at tanungin mo ang sarili mo, paano kaya kung ako ang nasa sitwasyon? Ano kaya ang mararamdaman niya o nararamdaman niya ngayon na kinikriticize ko siya? Bago gumawa ng mga bagay na makakasakit ng ibang tao, tanungin mo muna ang sarili mo kung ano ang mararamdaman mo pag sa iyo ginawa. Pangalawa,
kontrolin ang sariling salita at reaksyon. Para sa mga kabataan, piliin ang mga salita na nakapagpapatibay, hindi nakakasakit ng kapwa bata. Imagine, pareho kayong bata, tapos sasaktan mo, pagsasalitaan mo, gagawin mo ang katatawanan. Ano kaya ang mararamdaman nung bata na kagaya mo, tapos binubuli mo pa? Halimbawa, kung ikaw, tatawagin kitang pangit, o ano pa yung mga salita na hindi maganda, anong mararamdaman mo? So, bago gumawa at magsalita sa ibang bata, isipin mo muna, kasi kawawa siya. Kawawa yung ibang bata na dapat masaya, nag-i-enjoy, nangarap, hindi dapat nasaktan. Dahil lang, hindi mo alam. Sa mga matatanda naman, hindi lahat ng sitwasyon o problema kailangan i-post sa social media o kaya kailangan mong ipagmarites sa mga kakilala mo. Isipin mo muna bago i-share sa iba o i-post sa social media. Kailangan alam mo na mas may kapangyarihan sa katahimikan o pananahimik. Mas mabuting huwag mo na lang sabihin, lalong-lalo na kapag hindi maganda yung sasabihin mo. Mas mabuting manahimik ka na lang kaysang magsasalita ka pero hindi naman nakakatulong, nakakasakit pala. Pangatlo, mag-practice ng self-awareness. Para sa mga kabataan, tanungin ang sarili, bakit ko siya inaasar? Dahil ba gusto kong magpatawa? O gusto ko lang mas mataas ang tingin sa akin? Hindi maganda na gagawin mong kakatatawa ang ibang bata at hindi rin nakakaangat ang pagiging bully. Tandaan mo, ang nambubuli ay walang alam at kulang sa empathy. Kung may plano kang mambuli, huwag mo nang gawin dahil hindi ka nakakatulong sa mga binubuli mo. Sa'yo, malaki ang nawala sa'yo. Kasi, hindi mo na nabigyan ng oras yung sarili mo. Sinasabotage mo na yung sarili mo. Dahil yung tinatrabaho mo ay manakit ng kapwa bata, tapos ikaw yung sarili mo napabayaan mo na. Diba? So, hindi maganda sa'yo ang mambuli. At hindi rin nakakatulong sa ibang bata ang ginagawa mo. Kaya tigilan mo na. At para naman sa mga matatanda, tanungin mo muna ang sarili mo. Bakit ko siya hinuhusgahan? Dahil ba naiinggit ako? O dahil may insecurity ako? So ayun talaga. Yung mga taong mabilis mag-judge at manghusga ay pakiramdam nila perpekto sila. O kaya yung paraan nila ng pag-criticize at pagiging judgmental ay meron silang insecurity. Wala sila doon sa bagay na meron yung binubuli nila. Wala silang napatunayan sa kanilang sarili. Kaya ang ginawa nila ay nag-criticize para ma-feel nila o marinig, makita ng ibang tao na mas strong sila. Kaya mas gugustuhin nila mambuli, mang-criticize para masatisfy yung insecurity nila sa sarili. So ngayon alam mo na kung sino yung nambubuli at judgmental, merong insecurity. Hindi nila alam at hindi nila naintindihan
ang isang bagay, kaya nagawa nilang mangbuli at mangjudge. Pang-apat, i-redirect ang energy sa mabuti sa mga kabataan. Sa halip na mambuli, i-divert. Gamitin ang lakas para sa sports, art, o ibang hobby para makaiwas kayo sa mga pambubuli, sa mga kaklase kabataan. Dapat ang gawin nyo ay i-divert yung isip nyo na matutulungan ang sarili ninyo at ibang tao. Gawing busy ang sarili para hindi ka magkaroon ng oras na mambuli. Sa halip na mag-judge online, mas mabuting i-share mo na lang yung mga experience mo at mga nakaka-inspire na kwento. Kahit na yung mga simpleng motivation, ganito, podcast, para ma-divert ang pagiging judgmental mo sa ibang tao. So sa halip na magiging judgmental at bantayan yung ibang tao, ang gawin mo ay share mo kung ano yung mga nakaka-inspire na kwento mo. I-share mo yung mga motivation, speech ng mga successful people. Yung message na pwedeng makapagpabago sa mga tao na nasa friend list mo, na nasa newsfeed mo. Kaya, bago gumawa ng mga bagay na nakakasama, isipin mo muna kung ito ba ay makakatulong sa iyo, sa mga tao na nakakakita sa iyo, sa pamilya mo. So, kailangan mo muna mag-isip bago gumawa ng mga bagay na hindi mabuti. Panglima, ituro at i-model ang mga tamang gawain sa mga kabataan, mga magulang at guro. Dapat ang unang magpapakita sa mga kabataan na hindi tama ang mang-asar. Kaya sa mga teacher at mga magulang, kayo ang model ng mga kabataan. Ipakita nyo ang mga tamang gawain na pwedeng gayahin ng mga kabataan. Kasi action speaks louder. So mas maingay, mas mabisa, at mas loud ang action kaysa salita. At sa mga matatanda naman, sa halip na sumali sa mga komento, pagiging judgmental, sa mga social media at sa mga marites, maging positive example ng respeto at pag-unawa. Mas peaceful, mas mapayapa ang buhay kung hindi tayo nakatingin sa ibang tao. Mas mapayapa at nagiging grateful at masaya tayo kapag sarili natin ang inuuna. Sariling improvement, sariling learning, napakasaya at napakaganda kapag meron kang nagagawa sa sarili mo at nakakapag-inspire ka ng ibang tao. At sa huli, parehong kabataan at matatanda ay kailangang matutong pumili ng kindness kaysa panghuhusga. Ang salita at kilos natin, maliit man o malaki, may epekto sa buhay ng ibang tao. Kapag judge tayo ng judge, hindi natin alam na yung tao na kinikriticize o ginajudge natin o binubuli ay may problema pala. Maging kind
sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Kung hindi mo man kaya mag-smile, mag-hi, hello, kumusta, o kausapin, wag mo na lang bulihin, wag mo na lang i-judge. Kasi hindi natin alam na grabe pala yung problema niya. Hindi mo lang napapansin. Kailangan natin magkaroon ng empathy, meaning may awa tayo sa kapwa. Sana may natutunan kayo, and before I end this episode, success is not about money. It is about mindset, discipline, and wisdom. Keep pushing forward, keep learning, and keep growing. This is Gina Kalinog reminding you, your future is built today. See you sa next episode.